Mamahalin, sumasalangit ka sa mahirap ang galang mo. Mapasahin ang kaharian mo, sundin ang Lord dito sa lupa. Diyan mo kami ng aming kapatid sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mahasaya, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ibahin dulot sa tukso. Anyadiyan mo kami sa lahat ng masama. Salmo 91. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagtuktok ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Nakapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Huwag katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Ikaw ay liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw, ni sa anupamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ikaw ay nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw ay mapahamak at walang darakal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susugurin niya ang maraming anghel, sila ang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukan silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang kapakan mo ay mga leon, as na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mabuhamis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilansin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hila-hila'y sasaklaluan. Aking nililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalahan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi tumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang samantahin ang lupay ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at aligtan ang kanilang kasamaan. Iringging ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayaan at kasaganaan.
Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat Salamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sige po, manatili po tayong nakatayo upang tayo na pa'y sumamba sa ating Panginoon. Amen. At isa muna pong malakas na palakpak. Amen. Yan po ay para sa ating Panginoon. At nawa po yung ibang mga kasamahan natin, nawa ay maalala nila ang oras na ito. Dahil itong oras ng pasasalamat na magkatipon-tipon tayo, ipakita na sa ang ating taus-pusong pasasalamat sa pamamagitan ng magkatipon-tipon sa katulang ito, pagmamuluin na siya mapatangalan. Amen. Mapasalamatan sa lahat ng biyayang patuloy natin tinatawasa. Amen. Hallelujah. Glory to God. Praise you, Jesus. Po. Hallelujah. Natin mo na po niyahan ang kanyang banal na ito. Hallelujah. Po Jesus. Hallelujah. Sasambahin
you, Jesus. Malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Hallelujah. Tunay na sa ating Diyos ang kaligtasan. Amen. Hallelujah. Sige po, muli po tayong manambahan sa ating Panginoon. Tunay na siya ang unang nagmahal sa atin. Amen. Salamat sa Diyos. At tayo pinagkatipon niya sa lugar na ito. Tunay na dahil siya ang tunay na unang nagmahal sa atin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Lord, tunay na mga gawa mo, Panginoon, ay kahanga-hanga. Hallelujah. Tunay na tahanan. Lahat na wala. Ako'y ginawa mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y ating Sa'yo ka na, Jesus, na aking kapagiran. Magagawa mo'y tunay na tahanan. Nasa wala ako'y ginawa mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natulakan. Maramdaman na tunay na ang Diyos ang tunay na tumawag. Ipahayag ko mo po yung ligari ka na ako ng Domingumbing. Nag-nervous ko po kasi po may patutod ko po niya kung kalingat ko balang mapatay kung meron kong gamat. Nag-nervous ko po. Ako ba balami pang nagaganda ako buong katawan.
Sabi ko po, Lord, Jawel sa tayo, so kami kukuha, kumayan. Ngayon po, may dalawa pali. At saka po, may saan mo. Ay, ba't kumagay ko itang kanyang ay, pagalingin niyo kukuha ko. Sabi ko po, magpatuto kukuha, kumayan. Apa na ang pulgod na yung mapilingin ako. Kadua ko nga na ako po niya kung minsan. May ko kaya po may tindo. Ngayon po, mili ako tindo. Ganal doon, may ako kaya po may malengking. Yan is, may tutok sa pupuntok. Uning, kung makasundisulo na kung magtira, may tutok sa buntok. Yan na yung pong pintalan ako, kaya pang pipagtundang po. Nakuha na ako. Ay, yan na pa po sinabi. Yan niya pong kagat kung may tindo, sinabi na kuha na ako. Masig ko buntok ka na. Hindi na ako, wali ako makanyan. Kasi mahana may buntok ka na. Nervous na ako naman po. Sabi ko, wala may itang larong kaya ako itang trisarel para ako makanyan. Kaya yung skeptical buntok, no? Sa akin kung may itang panyo. O, kasi dapat sabihan ng mabigat ng panyo ko. Apa na ang lugod na nga kung nila ko. Salamat po daw kaya kayo, Jawel sa daan. Amen. Yan. Yung pong kapatid natin, no? Bagamat may ginamit siyang langis, pero yung langis na yon, binless lang ni Lord, no? Pero si Lord pa rin ang uunahin nating tatawagan. Amen. Yung mga langis-langis po, kasantapan din po yan. Kaya, ang importante po doon, pag tumawag tayo kay Lord. Amen? Yan. O, sino pa po? Sino pa po yung mag-share? Una po kayo mahiya. Wala pa naman yung preacher. Like po? Sige po, ito na po ang oras upang ipagsigawan po ninyo dito sa harapan ang inyong natanggap na biyaya mula sa ating Panginoon upang maging inspirasyon sa ating mga kapatid. Amen! Ayan, ang ating kapatid, Brother Boy Gatos. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. May panapon po kay Ron, lalo-lalo na kang Jawel sa day. Tipong ka na ako, anak po karakal. At yung pagsubok, itang pong pagsubok na kaya tinanako mo po, makain kaya, mahal mo. Siyempre po, yung kanako, ini talaga pong totoo. Dinaliwa kasi, kung naman kayo dinaliwa, yung kanako talagang miyari. Yung pong kanakong nawad yung atong gino, huling ating kaya. Tandem. Kita nga na ako, sana may dayo ako. Diyan may dayo meto nga po. Isa pong munang ating anak, mag-aral at lo. Impong gawa na, sinapuli mo yung panalangin po ito, mga 2 bulan. Bila po ito nga na ako, July. Kanyang po, paratang yan ang kanong Abril. Yung meto nga diyan pa po may dayo ako naman. Pasalamat na po ako po. Neng kaya po man yan pumobra, intutunan ninyo, uling nga pong gino yan, intutunan po ninyo, yang ausang tamo, uling magatin tamo. Kailangan niya tayo kakalungan, bakit panakon. Nang kaya po kasi, nang kaya nakalimuan tayo, nang kaya manuksuhin demonyo Ano po karkalin tukso. Nung kapilan tama, lalapit kang Yawe, kanita nakatapo lalapitan ng demonyo. Ano po karakaling blessing po, dininanak mo ba ng akong ginunin, kaya sasabihin ko kaya, Lord ako, mo pa karakala ko ng kaya. Ako pa kung magkaya, uling, kasi nung may stretch ko po, kasi, ako kasi rin kapag-ubra ko, wala naman buring, ang buri ko, di kapag-ubra ko magpuswero lang. Anya ko mo kung di mga kubra, ibabat ako, ngayon di rin na akong obra. Ako po dayo obra, manipatin yung pandemic, di rin na akong dakalakay. Malamo, kung po di na alam na, itang pandemic, panimabsi, obra, yung obra, panin akong obra. Diyan duming ko na kayo, makapag-obra ko, obra akong obra. Kung man maselan, diyan pamon, kung naman po maselan. Kaya po ito na ni panay, kami na makingesya, diyan bawal. Kung siyempre, kung kayo, mag-ibang ka, mag-idyo kayo, walang bahay kain na. Ngayon po, itangan ako naman king New Zealand, di rin na pong malusuga lalaking anak, o ita pong adwan mi kaya. Ang kanya pong mga anak ni, uling maragriya po itang anak na. Pasisaryan biya, tigay-kaya yan naman doktor, era niya ang pupuri sisaryan ka rin. Ngayon po, ikwarin mi normal, praise the Lord, dapo pen. Ikwara kong norane karakul, walang yata ang 8.
Memorable po ita, nung kareng kay, makakain niya. Etong pa po, anyang mag-birthday po, pandemic April 4, at inakingabisa kening kay Kenny, gamitan mi, rengana po, kinayda. Ya, lingunan da ngayon, yun yung gulping mag-pandemic. Kaya pumelaw. Ngayon, sabihan ko sana, Lord ako, kailangan kayong motor. Ang pangarapan kayo pong motor, bayo. Pero sinabi kayo po ka rin anak ko yan, na kung may gastos, sali yung motor ako. Nanuwari mo rin, motor na. Kita po motor. Ere pa mo po asali, binyan na ako, diri na akong yawes, ating pong pepaisip na, pepasalinit ang kwadrong medyo marabu, bulaklak. Seli kayo pong 16, misalian dinalan. Iya pong pinyalikong motor, iya pong binyan ng gift ka na ako kay birthday ko. Kasi mag-birthday na ako naman, ako penalay pa yung motor ko. Ngayon po, ko pumaswelo, diri na akong kaya yung bayang motor. Kasya pa. Uling itang customer ko, ano po paganaka? Tutunan din na po paganaka. Anyang kanita pa, para mana ako pera, kami bisa, uling masakit. Nandita, mendam kayo po pera, big pandemic. Milabay, makarin Nya, kay babo, paisip na po Anya na ita po sasawang mamahos kaya. Kutang nating ating gawain. Muntata mo. Yako po, share kayo pa po ini. Anyang nilabasan na last kailigin kayo, Brad. Yan sabihan ko tuki ko ako. Kailigin nakal sa Simon. Makobra ko po, may nga sablay, dutong ka ako kailin po. Kuha ko nga, manuang po sinabi ko na kasi tuki, kuya ko, Ken. Nyayin na akong mga ako. Gusto kong, nekay po, kailangan nita, tama nga akong tanggay. Nekay na naman po kayo, wari, paralan mo ito. Tinok na akong ego, Brad. Dito po may bulag, pinudyak Dinaya, lebo po siya kayo ko. Getang kay. Nya pa salamat makanyan na mo po ako. So, dakal salamat kayo. Kailangan lang ang iyaw. Amen. At least po, no, alam ni Brother Boy yon, yung nangako siya na pupunta doon, sasama. Yun po yung pinaka, natin sa gawain sa Ambel Dito po ginaganap yon sa San Simon. Dahil hindi pa po tayo pwedeng pumunta ng Manila. Although pwede na rin, kaya lang hindi pa pwede yung maraming. Kaya nangako siya, pupunta siya. Ayun. Parang pinano ng konti ni Yahweh. Yes, alam niya yun. Na mahirap po yung mangako. Huwag na lang pong mangangako. Amen. Lalo na kay Lord. No? Mahirap pong mangako kay Lord. Kaya naman, ayun. At sinasabi niya, lahat ng senior niya dito ay totoo. Talaga naman totoo. Kaya sabi nga, magpatotoo dito. Kaya lahat ng sasabihin natin sa harap dito, mga tawang katotohanan na kabutihan ni Lord. Amen? Amen. O, sino pa po? Wala pa yung preacher. Sige po, habang wala pa po yung preacher, ito po yung time na makapag-share tayo sa lahat ng kabutihan ni Lord. Yan ang ating kapatid, ang nasipag na katuwang ng Bigayet Card, Sister Bioli Malik. Amen. Glory to God. Ito papasalamat kay Yahweh Al-Shaddai kasi napakabuti talaga ng Diyos. Kasi sa ating mga lingkod ng Diyos, talaga hindi niya tayo pababayaan. Kasi yung po aking brother husband, bagamat yung mga nakakaraang pandemic nakakapasada, alternate siya once, 3 times a week. Sa ngayon po, dahil dalawa na yung pinapasada niya, everyday na siya nakakapamasada. Ayan po, yung aming pinagdaanan ng mga pagsubok sa pagdating sa pinansyal, ay mga tubusin ko na alahas, ayun po, tiyo-tiyo ko na natutubos, na kinikipo ko na. Kasi 2 weeks pa lang siyang everyday na namamasada. Yung salamat sa Diyos. At saka yung sinabi ni Brother Boy Gatus, wala po tatayo dito na hindi po totoo. Lahat po mga sinishare natin dito, totoo po yun. At totoo po, pag nagsalita po tayo, kailangan, ang sinasabi mo sa tao, sinasabi mo sa Diyos. Kasi sabi nga sa Bible, kung anong gawin mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. Kasi nagiging nawawala yung ating pagiging lingkod. Kapag ka nagsalita tayo ng ganire, tapos
nakaano-ano, hindi mo gagawin yung sinabi mo kasi nagkakaroon ng conflict. Ayun lang po. Ayun, salamat kayo, brother. Kasi totoo po yun na pagka nangako tayo at nagsalita sa tao, sinabi po natin yun sa Diyos. Ayun po, salamat sa Diyos. Amen. Talaga naman walang pinabayaan si Lord, ano, sa kanyang mga anak. Bagamat nakalipas na pandemic, sinasabi nila, kala nila, dahil karamihan nawalan ng trabaho. Pero salamat sa Diyos. Kung kailan nangyari yon, tsaka naman dumami ang pagkain ng ating mga kapatid. Amen? Siguro sigurado naman, lahat tayo nakakatanggap ng ayuda. Amen? O, sino pa po? Yan. Malakas na palakpak sa ating Diyos. Palang hapon po, brothers and sisters. Ang share po, kay Brother Boy, puro blessing ang dumating sa kanya. Bagamat po, nung pumasok ang pandemic, March, alas 1 year na yan eh. Di ba sabi nila, nagano sila sa 2020 dahil daw yung ni Nostradamus. Pero kung hindi ako naniniwala doon dahil walang ginawang masamang petsa o araw ang Panginoon. Di ba? Pero sa totoo lang po, magmula ng pandemic, hindi ko kami nagtinda. Binawal ko kami magtinda ng mga nanunungkulan dahil po sa amin kasi sa Tianggian, mass gathering. Hanggang ngayon, wala pa po kaming trabaho. Alas 1 year na po yun. Hindi ko alam kung paano kami nakakaraos. Sa totoo lang po talagang, walang kami talagang hanap buhay. Alas 1 taon na. Mag-isang taon sa March 15 po, nung ni Duterte, ni President Duterte na yung quarantine, na mag-quarantine tayo. Magmula noon, wala na kaming trabaho. Ayun mo, sa totoo po, kami po, nung nagsimula ng March, sa amin po, 10 kaming kumakain sa isang pamilya. 10 kami. Buti niya po, yung kapatid ko, alam po namin yan, medyo meron siyang medyo kuwating pera. Pero ako po, dahil nagtitinda lang, halos sapat-sapat lang. Wala akong naipon. Hanggang sa dumating yung sabi ko kay Sister Glo, kasama namin si Sister Glo sa bahay, dahil nag-aalaga sa aming nanay. Ayun, meron pa kaming gastusin yung sa nanay namin, sa gamot niya, marami talaga kaming gastusin. Hindi ko alam kung paano kami nakaraos. Siguro dahil sa pag-ibig ng Diyos at saka lagi kaming tumatawag sa Kanya, doon kami nakakaraos. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kami. Nag-iisip din po ako kung paano kami nakakaraos. At nung pong isang araw, sabi ko noon, Sister Glo, wala na akong pera, wala na tayong pagkain. Sabi Sister Glo, malakas talaga loob niya. Sabi niya, darating. Sinakontra ko naman, anong darating? Wala nga kaming trabaho, paano darating? Pero alam niyo po, hindi ko rin ginusto. Meron po kasi akong na PWD na inaalagaan. Bigla po siya kamong namatay noong araw na ng bago nung sabihin kay ko. Pagkatapos mo namatay, yung mga blessing na nagsidari na po yung mga pera, binigyan po kami nung mga pinsan namin. Alas po sa akin pumunta yun, yung po nadagas. Yung po ang ginastos namin hanggang sa marami po yung mga pera na binigay sa amin. Kaya po nagtuloy-tuloy yung Pero salamat sa Diyos hanggang ngayon kahit wala pa kaming trabaho. Medyo nakakatinda kami. Pero konti lang po, hindi kagana dati. Pero sa akin po mahirap dahil nung una, dahil sanay kami sa Maranyang, dahil naka-araw-araw meron kaming kinikita, tapos bigla ka mawawalan ng trabaho, magwawalan ng pera, mahirap talaga kaya nag-iisip ako. Pero tapos ang dami ko ngayong tinitinda, kahit makita ko, tinitinda ko. Nagtinda ako sa bahay, kahit yung mga mantika, basta kahit ang tinda ko, tinitinda ko sa daan, sa linala ko. Nakakaraos na. Pero meron nga akong bag, lagi ako nagdadala ng bag. Sabi nila marami, hindi ko na sinasabing wala akong pera, kahit wala akong pera, sabi ko. Ngayon, tinanata ko na magdala ako ng bag at tinataas ko to.
nagtatako, bakit yung bag ko hindi nawawalan ng pera, laging may pera, pero wala naman kaming ganong trabaho. Yung nga lang, nagtitinda ako. Salamat sa Diyos, kahit na isang taon na kaming hindi nakakapagtrabaho, hindi nakakapagtinda, ayun, nakakaraos pa, saka hindi pa naman ako galing napupulang. Hindi ko alam kung bakit sa isang taon, kung paano kami nabuhay na walang trabaho, kahit yung mister ko nandun lang. Ang trabaho niya ngayon, 2 araw lang. Yung sa Biyernes at saka sa Sabado, doon lang nakatitinda mister ko. Ako hindi pa nagtitinda. At saka nung pandemic talaga, 2 beses pa ako na ospital. Dahil hindi ko sa sikmura, at saka nung nagka-COVID sa amin, napa-swab test ko pa yung mga anak ko, saka ako dahil hindi ako naalis ng ubo. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga biyayang yun. Salamat din sa Panginoon dahil meron din akong kapatid na merong konting pera. Ay lagi niya, pag sabi ko kahit dahil ako sa magastos ako, siya hindi. Sabi niya, hindi ka marunong mag-ipon sana. Pero pag dumating na yung talagang masa hospital na ako, hindi siya siya pa rin ang gagastos sa akin. Kaya Lord, maraming salamat sa ginagamit mong tao, lalo na sa kapatid ko, kahit hindi nagsasalita yan. Alam ko siyang ginagamit mo, pero ngayon medyo masaya na ako dahil meron ng bakuna. Siguro sabi ko, hindi na maglalawon, makakapagtinda na kami. At babalik na yung dating sigla ng nakalakalan ng pagtitinda namin. Kaya salamat sa Diyos, kahit nakarawas kami at saka minsan hindi nawawalan na rin akong noon, nawawalan rin ako ng pag-asa. Pero ngayon, bumubuo na pag-asa ko na babalik na sa normal ang buhay natin dahil matatapos na rin siguro, sabi ko matatapos na ang pandemic. Yun na lang hinihintay ko yung bakuna para pag nabakuha na, pwede na kaming lumaga kahit saan. Kasi sa totoo lang po, kahuli-hulihan siguro kaming makakapagtrabaho dahil ang trabaho namin, mass gathering. Gaya nga sabi ni Brother Boy, puro pagpapala sa kanya. Sa akin po yung 1 year na yon, puro pagsubok po talaga. Dahil po, wala ka ng pera, magkakasakit ka pa, ma-hospital ka pa. Kamukha na nung nagpatuto si Sister Rita, parehas din po kami, lagi kami merong nervyos. Ako pag lagi ako nagpapadala sa hospital. Nung na-hospital si Brother Sen, sabay din kami noon. Pero salamat sa Diyos at nakaraos po kahit na walang trabaho. At saka hindi ko na iisipin basta alam ko bibigay ng Diyos ang pangangailangan namin. Thank you Lord, thank you Jesus na isang taon na walang trabaho pero ito, malusog ka na at saka Amen. Yan. Bagamat maraming pagsubok, yung mga pagsubok ay pinagdadaanan lang natin yan pero hindi tayo pababayaan ni Lord. Basta't nandiyan tayo kay Lord. Amen? Kaya, may i-announce muna po ako. May surprise po tayo sa next gawain. Surprise po talaga dahil huwag po kayong mawawala. Yung magiging preacher po natin sa next Thursday, si Amo. Ayan. Ang ating pare dito sa parokya. Amen? Praise the Lord talaga. Glory to God. Amen. Sige po, tayo na po magsikayo upang makinig na po tayo ng mabuting balita ng ating Panginoon at ang kanyang gagamitin ng ating kapatid, Brother John Luay. Just the same, by the power of
Amen. Banal at makapangyarihang Diyos, Diyos na lumalang ng lahat ng bagay na aming nakikita at hindi nakikita. Ikaw ang El Shaddai na nagbigay sa amin ng buhay at kalakasan. Ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng bagay para kami mabuhay. Sa mga sandaling ito, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa napakalaking pribilehiyo na ibinigay sa amin. Ang kami, O Lord, ay tinipon mo sa lugar na ito upang kami ay sama-samang magpurit sumamba sa iyong pangalan. Tunay na ikaw ang Diyos na walang katulad at walang kapantay. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming pagsuway, paglabag at pagsalamsan sa iyong kalooban, nananatili pa rin ang iyong kabutihan at katapatan sa amin. Kaya naman marapat lamang, Yahweh, na sa aming pagtitipong ito, ang pangalan mo lamang ang siyang may taas at maparangalan. At loobin mo po na kami iyong samahan. Patuloy na ibuhos ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu Santo at katagpuin ang bawat isang tumugon sa iyong panawagan. Pagpalain mo po ang iyong abang lingkod, pagpalain ang mabuting balita ang ating ihahatid, upang ito, O Diyos, ay maghatid sa amin sa buhay na walang hanggan ayon sa iyong pangako. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samo at dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon.
Praise the Lord, glory to God, glory to Christ Jesus. Okay mga kapatid, tayo po ay dadako na sa mabuting balita ng ating Panginoon. At tayo po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Aklat ni San Marcos, Kabanatang 1, talatang 40 hanggang 45, ay ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan. Ito po yung ating Ebanghelyo this coming Sunday. Pinagaling ni Jesus ang isang kitungin. May isang kitunging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon day nawala ang kanyang kitong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote, pagkatapos maghandog ka ayon sa inuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat, hindi nahayagang makapasok ng bayan sa Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya siya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. In Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay mga kapatid, maaari na po tayong magsiupo. At una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos sapagkat muli niloob niya na tayo po ay magkaisa sa hapong ito. Bagamat hindi ko po ito plinano sapagkat mayroon po kasi akong assignment dapat ngayon. Kaya lang, ayon po sa ating deployment, mukhang nakaligtaan daw po yata bigyan ng preacher kayo dito. At kami namang mga lingkod ni Yahweh Shaddai ay lagi namang ready, Anumang oras na tayo ay tawagin, so lagi tayong nariyan. Kaya tayo po ngayon ay naririto upang sama-sama nating pakinggan at pagnilayan ang mensahe ng mabuting balita na nais ipaabot sa atin ng Diyos. Amen. So napagaganda po ng ating Ebanghelyo ngayon sapagkat ito po ay may kaugnayan ng nakaraang Ebanghelyo. Kung inyo pong maalaala, ang Ebanghelyo nung nakaraan, si Jesus ay nasa bahay sa bahay ng biyanan ni Simon Pedro. At doon, naratnan niyang ang biyanan ni Simon Pedro ay nararatay sa matinding lagnat. Ngunit, kaagad ito sinabi ni Pedro kay Jesus at ora mismo, inuunat ni Jesus o nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. At noon day, sabi doon, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Amin po ba? At madaling araw pa, sabi doon, bumangon na si Jesus at nagtungo na sa ibang lupain upang sa ilang na puok upang manalangin. Kaya nga pagising ni Pedro, hindi niya na nakita si Jesus at ito'y kanilang hinanap. At nang ito'y matagpuan, sabi nila, hinahanap po kayo ng lahat, pero sabi ni Jesus, kailangan din naman tayong pumunta sa ibang lugar, sa ibang bayan, upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilipod niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. At ngayon naman, dito sa ating Ebanghelyo, maaaring nabalitaan ng kitunging ito ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na mga himala at kababalaghan. At dahil dito, siya ay nagkaroon ng pag-asa
nagkaroon ng lakas ng loob para lumapit sa Kanya. Kaya dito sa ating Ebanghelyo, sabi ng verse 40, a man with leprosy, may isang lalaking may kitong. Now ang tanong, bakit kaya siya nag-iisa? Nasaan kaya ang kanyang pamilya, kung mayroon man, kanyang mga kapatid, kanyang mga magulang, ang kanyang mga kaibigan, nasaan sila? Ha? Iniwan. Okay. Kasi ayon po sa batas ni Moises, kapag ang isang tao ay napatunayan na may sakit na kitong, ito po ay inihiwalay o ibinubukod, inilalayo sa kanyang pamilya at dinadala doon sa labas ng bayan. Amin po ba? Kaya kung mapapansin, siya ngayon ay nag-iisa. Walang karamay sa panahon na kung saan kailangan niyang kanyang pamilya, ngunit hindi magawa ng kanyang pamilya na siya ay malapitan sapagkat ayon sa batas, bawal sa kanilang lumapit sa isang may kitong. Amin po ba? At ayon po sa batas ni Moises, kapag ang tao ay may sakit na kitong, sabi po ng Leviticus chapter 13 verse 45, ang may kitong ay dapat magsuot ng sirang damit. Bakit kaya sira? Ha? Bakit sira? So, siyempre, ang kitong kasi medyo kapag siguro sinusumpong, ito sa akin lang, Makati siguro yun, ano? At siyempre, kapag buo yung damit mo, may hirapan kang kamutin kung saan banda sa katawan mo. Makati. Kaya, sira. At hindi lamang yun para maagad-agad siyang makilala ng tao at maging warning sa kanila, babala. Amin po ba? So mayroon po ito kasing kaugnayan sa buhay espiritual. Bakit sira ang damit na pinasusuot sa kanila at hindi lamang yun, pinagbabawalan silang magsuklay. At hindi lamang yun, kapatid, tinatakpan ang kanilang uso tulad ngayon. Ha? Mayroong face mask. Tinatakpan ang kanilang uso at laging sisigaw ng marumi. Marumi. At hanggat may sugat, sabi po doon, siya ay ituturing na marumi. At sa labas ng kampamento, siya ay mananahan ng mag-isa. Kaya ngayon siya mag-isa. Hiwalay. Malayo sa bayan. Anong ibig sabihin nito, kapatid? Ha? Kasi nga po ang ketong, ito po ay sumisumbulo sa kasalanan ng tao. Amen. Kapag ang isang tao ay alipin ng kasalanan, alipin ng iba't ibang uri ng bisyo sa buhay, kapatid, sira ang kinabukasan yan. Mayroon ba kayong taong nakitang bat-bat ng bisyo na napabuti ang buhay? Kung paano pinagsusuot ang may kitong ng sirang damit, kasi yan po ay naglalarawan ng isang taong alipin ng kasalanan. Kapag ang isang tao ay alipin ng kasalanan, tiyak yun, sira ang kanyang buhay. Amin po ba? Na kung paano ang may kitong ay hindi nagsusuklay, ibig sabihin, magulo. Di ba kapag nakita mo isang tao hindi nagsusuklay, napakagulo ng kanyang buhok. Ibig sabihin, walang kapayapaan yan. Napakagulo ng buhay. Ang isang taong alipin ng kasalanan, walang direksyon ng buhay. Napakagulo. Amin po ba? At hindi lamang yon, na kung paano ang may kitong ay tinatakpan ng muso at laging sumisigaw ng marumi sa isang taong makasalanan, wala kang maririnig na mabuting salita sa kanya. Pawang salitang nakakadiskaril
nakakawalang gana, nakakapanghina ng kalooban. Amen po ba? Hallelujah. Sabi doon, kung hanggat may sugat, kapatid, siya ituturing na marumi. Ibig sabihin, hanggang alipin ang tao ng kasalanan at hindi niya ito pinagsisisihan, siya'y marumi. Ano? Siya ituturing na marumi. Ibig sabihin, hindi siya makakalaya sa kanyang buhay, sa kanyang magulong pamumuhay. Amin po ba? At ito po ang kalalagayan ng lalaking ito. Pero sa kabila ng kanyang kalalagayang napakagulo, walang direksyon ang kanyang buhay, wala nang lunas ang kanyang karamdaman, sapagkat ang kanyang karamdaman unti-unting kinakain ang kanyang laman. Parang kandilang naaapoy kasi ganyan ang kasalanan. Ang isang taong alipin ng kasalanan, kapatid, unti-unting kinakain ang kanyang kaluluwa. Nauubos ang kanyang kaluluwa. Pero tingnan nyo dito, kapatid, wala ba siyang kapag-asa nung mapakinggan niya ang balita tungkol kay Jesus, na itong si Jesus, kagaya ng Ebanghelyo ng nakaraan, lahat ng inilapit sa kanya, anuman ang kanilang karamdaman, gumagaling kahit ng mga inalipin na masamang espiritu ay nakakalaya. Kaya hindi siya nagatubiling lumapit kay Jesus sapagkat alam niya itong si Jesus ay walang itinatanging tao, hindi namimili ng tao. Amin po ba? Bagamat alam niyang bawal sa kanilang lumapit kay Jesus, pero naglakas loob siya. Tulad ngayon, bagamat bawal sa atin, pinagbabawalan pa tayo. Ano? Pero dahil gusto nating makalapit sa Diyos at makapakinig ng Kanyang salita, kaya hindi natin inalintana. Ang mahalaga, mailapit natin kay Jesus, sa Diyos, ang ating mga pangangailangan. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Kaya dito sa ating Ebanghelyo, anong ginawa ng taong ito? Una, ang kanyang kondisyon. Sabi doon, kasi tatlong puntos lang itong ating pagninilayan. His condition, his faith, and his gratitude. Una, yung kanyang kondisyon, nabanggit na. Pangalawa, ang kanyang pananampalataya. Paano siya nagkaroon ng pananampalataya? Nabalitaan niya. Kaya totoo yung sabi na, faith is coming by hearing and hearing the word of God. Nagkaroon siya ng pag-asa, nagkaroon siya ng pananampalataya, at idinulog niya kay Jesus. Kaya sabi doon, may isang kitonging lumapit kay Jesus, na nikluhod at nagmakaawa. Nagpakumbaba, humingi ng habag sa Diyos, ng awa sa Diyos. At ang sabi niya, if you are willing, you can make me clean. Tingnan niyo napakaganda ng kanyang kahilingan. Sabi niya, Panginoon, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Kung pagnilayan natin itong kanyang sinabi, kapatid, ito'y pagdulog sa Diyos ng buong pagpapakumbaba, buong pagtitiwala na kay Jesus lamang ang lahat ng bagay na kasagutan sa lahat ng ating mga problema o karamdaman man yan. If you are willing, maaring napatunayan ng kitunging ito, na sa dinami-dami marahil ng doktor na manggagamot na tumingin sa kanya, marahil marami na siyang gamot na tinitake, ngunit hindi ito umepekto. Bakit? Kapatid, kasi nga, gaano man kagaling ang doktor na tumingin sa atin, gaano man kabisa ang gamot na ating iniinom, kung hindi luluubin ng Diyos na tayo ay gumaling, walang magagawa. Kaya sabi dito ng pitungang ito, kung ibig po ninyo, if you are willing, kung luluubin mo lang, Panginoon, ako'y inyong mapagagaling. Katunayan nga, hindi naman, sa English, hindi naman kagalingan hinihingi niya, kundi, if you are willing, you can make me clean.
Hindi naman niya sinabi, if you are willing, you can make me heal. You can make me clean. Bakit? Alam niya, kaya siya nagkasakit dahil sa kanyang kasalanan. Sa kanyang kasalanan, iyan ang nagpaparumi sa tao. Kaya kailangan niya ngayon ang kalinisan sapagkat alam niya kapag nilinis ng Diyos ang kanyang buong katauhan, lalo ng kanyang puso, susunod ang kagalingan. Amen po ba? Kaya sabi niya, if you are willing, you can make me clean. At anong sabi ni Jesus? I am willing, be clean. Kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay magkasakit. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay maghirap. Hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay mamroblema, mabalisa tungkol sa anumang bagay. Bakit nangyayari ito sa ating buhay? Dahil na rin sa ating mga kasalanan. Katunayan nga, nang likhain ng Diyos ang unang tao sa halaman ng Eden, wala silang problema. Diba? Kailan dumating ang problema? Kung sila ay sumuway sa utos ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, I am willing, be clean. Kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ang nangyaring ito sa ating mundo, ang pandemic na ito, kapatid, hindi po ito kalooban ng Diyos, kundi sabi nga ng ating punong lingkod, ang tawag dito ay pandemic. Gawa ng tao. Sapagkat ang tao ngayon ay lumalayo na sa Diyos. Ang tao ngayon ay nakakalimot na sa Diyos. Sa halip na sa Diyos magtiwala, kanino tiwala? Sa lakas ng taong may hangganan ng buhay. Sa halip na magtiwala sa Diyos, nagtitiwala sa gamot, nagtitiwala sa mga doktor. Pero itong kitunging ito, na-realize na sa kanyang sarili na wala palang magagawa ang mga doktor at gamot kung hindi luluhubin ng Diyos na siya ay gumaling. Amen? Ayan ang kanyang pananampalataya. Kaya lumapit siya, nagmakaawa, nanikluhod sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Kapatid, anumang kalalagayang mayroon ka ngayon, kung tutularan natin ang kitunging ito, at hindi tayo magtitiwala sa ating sariling lakas at kakayahan, at ipaubaya natin sa Diyos ang lahat sa ating buhay, patutunayan sa atin ng Diyos na hindi natin kayang gawin, masolusyonan ang ating problema, kayang-kaya niyang bigyan ng solusyon sapagkat sa Kanya ay walang ang virus na ito na kumakalat na kinatatakutan ng tao, kung lahat ng tao ay manumbalik sa Diyos, kapatid, kayang-kayang tunawin ng Diyos ang lahat ng ito. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga, napakabuti ng ating Diyos sa kabila ng mga nangyayaring ito sa ating buhay, pinatutunayan niya na kontrolado pa rin niya ang lahat ng bagay. Eh wala tayong dapat katakutan. Amen? Itong kitunging ito, bagamat may batas na bawal sa kanyang lumapit, lalo na sa isang guro na tulad ng ating Panginoon Jesucristo, pero hindi niya inalintana. Hindi niya inalintana, maparusahan man siya. Anuman ang kanyang dadanasin, ang mahalaga, makalapit siya sa Diyos. Ganon din naman sa ating kalagayan ngayon. Pag medyo bawal, Pero kapatid, dahil sa ating pananalig, na tanging ang Diyos lamang ang makagagawa ng lahat ng bagay at makapagbibigay ng solusyon sa ating problema, kaya tayo'y naririto. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, umasa ka. Sa mga sandaling ito, answered prayer ka na.
Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Ito naman, kapatid. At ano naman ang kanyang response sa kabutihan na ginawa sa kanya ng Diyos? Kasi sabi dito, ora mismo, nung sabihin ni Jesus na, ibig ko, gumaling ka. Ora mismo sabi doon, umalis sa kanyang kitong at siya'y gumaling. Pagkatapos, pinaalis siya kagad ni Jesus. At binigyan ng mahigpit na habilin. Ang sabi niya, see that you don't tell this to anyone. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Bagkus, pasuring ka sa saserdote at maghandog ka. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Kasi ayon sa batas ni Moises, tanging ang mga saserdote lamang ang siyang magpapasya kung ang isang tao ay magaling na o hindi pa. At kapag napatunayan na siya'y magaling na, siya ngayon ay aatasan na maghandog sa Diyos. Depende sa kakayahan ng tao. At yun ang sabi ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man, bagkus pasuri ng saserdote. Upang patunayan at maghandog ka ayon sa inuutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit anong ginawa ng tao? Sabi doon, ngunit sa halip, siya ay humayo at ipinamalita niya, ipinagsigawan niya ang kabutihan na ginawa sa kanya ng Diyos. Ano kayang ibig sabihin nito? Sa akin lang pong pagnininay, bakit kaya pinagbawalan siya ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang himalang ginawa sa kanya? Para sa akin lang, ito ay parang reverse psychology. Kasi kung ano ay pinagbabawal sa tao, yung madalas ang kanyang ginagawa. Ay hindi po yun. Ang totoo nito, ang isang taong totoong nakasumpong kay Kristo, ang isang taong totoong nakaranas ng himala sa Diyos, kahit na harangan niya ng kanyon, hindi yan mahadlangan. Ipagsisigawan niya kung ano ang kanyang naranasan sa Diyos. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Kaya nga yan ang ginagawa natin ngayon Kahit na bawal, talagang nagsisikap tayo sapagkat ito'y pagpapakita ng ating pagtanaw ng utang na loob sa Diyos dahil sa kabutihan na ginawa niya sa ating buhay. Sa pag-iingat niya sa atin. Amen po Kaya anong sabi dito kapatid? Dahil sa kanyang ginawa, ang resulta nito, si Jesus ay hindi na makapasok sa loob ng bayan. Nasa labas na lang siya. Sa labas ng bayan. At dahil dito, siya ay pinagsasadya na lang ng mga tao. Tingnan nyo Noong nakaraang ebanghelyo, si Jesus, nilimon niya ang buong Galilea na nangangarap mabuting balita. Ibig sabihin, pagod na pagod si Jesus. Pero dahil sa ginawa ng taong ito, si Jesus ay nag-stay na lang sa labas ng bayan. At ang taong ito na ang siyang namamalita. At dahil sa kanya, ang mga taong ito na ang kusang lumalapit sa Diyos. Yan ang nais ng Diyos, kapatid. Bilang pagtanaw natin sa kabutihan, pagtanaw ng utang na loob na ginawa sa atin ng Diyos, dapat tularan natin ang kitunging ito. Huwag nating sarilinin kung anong ating naranasan sa Diyos. Kasi kapag ikinahiya natin siya, sabi ng Biblia, ikakahiya rin niya tayo sa harapan ng kanyang Ama at sa mga libu-libong anghel sa kanyang kaharian. Amen po ba? Amen. Hindi nahihiya. Kasi ang isang taong totoong tumanggap kay Kristo, nawawala ang kanyang hiya. Nawawala ang kanyang takot. Isang takot na lang ang nangingibabaw sa kanya, ang banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya nga itong kitunging ito at ang biyanan ni Pedro, parihas ang ginawa. Bakit? Pagkatapos na maranasan ng biyanan ni Pedro ang kagalingan, naglingkod kagad. Maraming taong
answered prayer na, pero hanggang ngayon, takot pang mag-alay ng kanyang buhay para paglingkuran ng Diyos. Sabi ng Biblia, kapatid, the workers are, many are, but you are chosen. The harvest is plentiful, but the workers are few. Marami raw ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Bakit? Maraming taong pinagpala ng Diyos. Maraming taong pinagaling ng Diyos. Maraming taong pinalaya ng Diyos sa kanilang lumang buhay. Pero hanggang ngayon, walang lakas na loob na mag-alay ng kanyang buhay para paglingkuran ng Diyos. Pero ang biyanan ni Simon Pedro at ang kidunging ito, bagamat pinagbabawalan, hindi siya mapigilan. Magandang katangian ito, ano? Amen? Kapatid, bawat isa sa atin ay may pananagutan. Kung ano ang kabutihang ginagawa sa atin ng Diyos, hindi lang ginawa yan sa atin ng Diyos para itago. Ginawa yan ng Diyos para sa pamamagitan yan, ikaw ay maging pagpapala rin para sa iba. Upang silang mga taong alipin din ng kasalanan, alipin din ng bisyo sa pamamagitan ng ating patutuo sa kanila. Maging daan ka para sila man ay lumapit sa Diyos nang sa ganon, maligtas sila. At kapag sila'y naligtas, credit sa atin yun. Credited sa bawat isa na nag-akay sa kanila sa Diyos. Kasi nga, sabi nga, isang kaluluwa lang ang maakay natin sa Diyos. Libo-libong mga anghel na nagpupuri. Ang daming dapat akayin. Ang daming dapat dalhin sa harapan ng Diyos. Pero bakit hindi ito nangyayari? Kasi ang mga tinawag ng Diyos, maraming tinawag ng Diyos na ikinakahiya nila ang Diyos sa kanilang buhay. Sabi mo sa katabi mo, sister, brother, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Amin po ba? Kung inyo po maalaala ang Ebanghelyo ng nakaraan, di ba si Jesus ay nasa sinagoga? Papaalaala ko lang sa inyo. Nung siya'y nasa sinagoga, siya ay nagturo. At habang siya'y nangangaral, biglang pumasok ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumisigaw. Ang sabi niya, anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba para puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Pero ang sabi sa kanya ni Jesus, tumahimik ka. Na ang tanong, masama ba ang sinabi ng masamang espiritu? Sabi niya, kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Bakit siya pinatatahimik? Katunayan, nagpapatutuo siya tungkol kay Jesus. Ipinapakilala niya si Jesus sa mga tao. Pero bakit siya pinagbawalan ni Jesus? Sabi, tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya. Sapagkat ang karapatan para ipangaral si Jesus ay hindi binigay sa mga demonyo. Kanino ay binigay? Sa atin. Ikaw at ako ang binigyan lamang ng Diyos ng karapatan. Ang demonyo nagpipilit na ipakilala siya pero pinagbabawalan ni Jesus. Pero ang maraming taong binibigyan ng Diyos ng karapatan para pakilala siya, ikinakahiya naman siya. May tao pa ba? Talo pa natin ang demonyo. Amen po ba? Kapatid, napakalaking pribilehiyo yung binigay sa atin. Binigyan tayo ng karapatan para maipagmalaki si Jesus sa iba, maipakilala si Jesus sa iba. Amen? Pero, ikinakahiya ng marami. Huwag naman. Kapatid, amen? Pagkakataon natin ito. Karapatan mo ito.
na ipakilala si Jesus. Amen? Kaya itong taong ito, alam sa totoo lang, hindi naman natin kailangang i-memorize ang Biblia. Ito, yung biyanan ni Pedro at ang kitunging ito, first time niyang na-encounter si Jesus. Pero bakit naging epektibo sila? Kung ano lang ang kanilang naranasan, yun ang kanilang ipinatotoo. Ganon din naman, kapatid. Ano bang mabubuting bagay na naranasan mo sa Diyos? Bakit ka narito? Yan ang ipatutoo mo sa ibang tao. Hindi mo na kailangan pang mangaral ng mangaral tulad namin. Ang mahalaga, makita sa atin ang totoong pagbabago. Sapat na yan, kapatid. Yan ang epektibong pangangaral. Yung tayo maging buhay na patotoo sa ibang tao na tayo ay binago ni Kristo. Ngayon, paano naman tayo maging buhay na patotoo kung tayo mismo parang alanganin? Amen po ba? So, kaya hindi nga naman tayo makakaakay kung tayo mismo ay hindi nagbabago pa. Baka sabihin, akay ka ng akay. Sarili mo nga, hindi mo naaayos. Idadamay mo pa kami. So, hindi po ganun, kapatid. So, tayo po ay naririto. Pero tingnan nyo, kapatid, kahit na tayo ay patuloy na paulit-ulit na nagkukulang, nagkakasala, pero tingnan nyo, patuloy pa rin ipinapadama ng Diyos ang kanyang kabutihan sapagkat umaasa siya na isang araw tayo ay lubusang makapagdesisyon ng naaayon sa kanyang kalooban. Iiwanan natin ang lubusan ng ating lumang buhay at tayo magsisimula sa bagong buhay na nais niyang makita sa atin. Amen? Tayo po'y magsitayo na, mga kapatid. Tayo po'y magsitayo na. Tatlong bagay lang, ang kanyang kondisyon, ang kanyang pananampalataya, at ang pangatlo, yung kanyang gratitude. So ngayon, kapatid, tayo lumapit sa ating Diyos. Pikit natin ang ating mga mata, tuon ang ating puso't isipan sa ating Panginoon. Anumang kalalagayan, kapatid, mayroon ka ngayon, anumang sitwasyon mayroon ka, maaring iniisip mo, kapatid, na para bagang pinabayaan ka na ng Diyos, iniwan ka na ng Diyos, hindi nalalaman ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo. Kapatid, lagi mong tatandaan, lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, alam ng Diyos. Pagnilayan po natin ang awiting ito. Huwag mo sanang isipin, di kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, di kita naririnig ang iyong dalamhati, ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha
lang yung pangalan, sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, di kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Kapatid, maaaring ang kalagayan mo'y tulad ng kitunging ito. Wala nang kapag-asa, wala nang kagalingan ng kanyang karamdaman. Iniwan na siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Mga taong dapat sa kanyang kalalagayan, sila'y kasama nila. Ngunit wala sila. Lagi mong tatandaan, kapatid, kalimutan ka man ng mga taong nangako sa iyo na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ang Diyos na nagmamahal sa atin, kahit kailan, hindi niya tayo iniwan. Kaya huwag mong isipin, kapatid, na nakalimutan ka na ng Diyos. Huwag mong isipin pinabayaan ka na ng Diyos. Huwag mong isipin hindi alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay mo. Alam ng Diyos yan. Ang kailangan lamang, patuloy kang manindigan na lumapit at manampalataya sa Kanya. Huwag mo sanang isipin na limutan na kita, dahil lang yung pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumat manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin na limutan na kita. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling hinahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin di kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Gustuhin man ng Diyos na tayo'y abutin, ngunit hindi na magawa sapagkat maaari may pader na humahadlang sa atin. At ano yung pader na iyan? Yung kasalanan na hindi natin mabitaw-bitawan. Yan ang kasalanan na nagpaparumi sa atin. Kaya kung gusto mong maranasan ang kilos ng Diyos at maging answered prayer tayo lagi, tularan natin ang kitunging ito. Lumapit siya sa Diyos na nikluhod at nagmakaawa. At sabihin natin, dakilang Diyos,
mapagpalang Ama, Yahweh El Shaddai na sumasa langit, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesucristong aking Panginoon, sa mga sandaling ito, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba at nagsusumamo at umaamin na ako'y nagkulang, nagkasala laban sa iyo at sa aking kapwa, sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya naman Yahweh, dalangin ko na ako'y iyong kahabagan, patawarin sa aking mga kasalanan, hugasan at linisin ako sa lahat kong karumihan ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. At Panginoong Hesus, ako'y sumasampalataya, nananalig sa iyo na ikaw ang anak ng Diyos na nag-alay ng iyong buhay sa krus ng Kalbaryo. Sa mga sandaling ito, binubuksan ko ang aking puso at inanyayahan kita na manahan sa aking buhay bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas, manggagamot at hari ng aking buhay. Simula ngayon, O Diyos, hindi na ang kalooban ko ang masusunod, kundi ikaw na ang masunod at maghari sa buhay na pahiram mo sa akin. Amen. Amen. So ngayon kapatid, kung kayo po'y sumunod sa dalangin iyon, umasa ka na sa ating paglapit sa Kanya ngayon, diringgin ng Diyos ang ating mga kahilingan. Taas natin ang ating mga prayer request, handbags, wallets, mga religious articles, mga dokumento, anumang mga bagay na nais ninyong papaspasan. At umasa tayo ng himala at kababalagan ng Diyos ay ating mararanasan. Yahweh, kami po'y nagkakaisang lumalapit sa iyo sapagkat ayon sa iyong salita na kapag kami ay nagkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa aming panalangin ng may pananalig, ito'y diringgin ng aming Amang nasa langit. Kaya naman, O Lord, dalangin ko po na iunat mo po ang iyong pagpala at mapaghimalang kamay at pagpalain, Panginoon, ang aking mga kapatid nito, anuman ang kanilang mga prayer request, dalangin ko na ito yung katagpuin. Pagpalain ang kanilang mga handbags, wallets, mga religious articles, mga dokumento, anumang mga bagay na nais nilang papaspasan, hayaan mo, Ama, na padaluyin ang iyong kapangyarihan upang sa pamamagitan na ito'y lalong mahayag, madakila, maluwalhati, maparangalan ang iyong pangalan. Pagpalain mo po ang kanilang mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa, nasa ibang lugar, maging silang nasa kanilang tahanan. At ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang isang buhay na ganap at kasyasya. Pagpalain mo rin po ang koro paruko sa lugar nito, patuloy na bigyan ng kalakasan, kalusugan, karunungan at kaalaman sa lahat ng bagay. Ipagkaloob sa Kanya, Panginoon, ang lahat ng Kanyang mga pangangailangan, maging pangangailangan ng parokyang ito. At ang lahat ng Kanyang parokyang Panginoon, pagpalain mo. At pagpalain mo rin po ang aming bansa, ang namiminuno sa aming bansa, sa aming presidente hanggang sa pinakamababang lingkod ng aming bayan, ang iyong banal na Santa Iglesia Katolika sa pamumuno ng aming mahal na Santo Papa, mga kardinal, mga obispo, mga kaparian, mga laiko, lalo na Panginoon ang buong prayer partners ng DWXI, Panginoon. Pagpalain mo po, Ama, ang lahat ng mga lingkod mo all over the world. Pagpalain mo, Diyos, at dalangin po namin na tunawin mo na po ang virus na ito, Panginoon, at manumbalik na po sa normal ang aming buhay. Muli, maraming salamat sa pagtugon mo, Yahweh. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot dalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So God bless po sa ating lahat. At umuwi tayo mapayapa at matagumpay. Amen. Sige po, magpasalamat.